Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano kung wala ang Diyos. At mayroon tayong concept na presuppositional apologistic. Presuppositional apologistic is a method of defining the faith that begins with the acknowledgement that everyone operates from foundational beliefs. Or presupposition, this approach argues that the Christian worldview alone provides the necessary foundation for logistic, morality, science, and meaning. This method takes seriously the neothic effects of sin and insists that unbelief is not neutral position, it surpasses the truth rather than trying to prove God with human reason alone. Super-professional apologistic boldly asserts that without God of Scripture, no one cannot truly account for anything all. At may kita natin na to sa Hebrews chapter 11 verse 3. By faith, we understand that the universe was formed of God's command, so that what is seen was not made out of the what is visible. Sa Tagalog naman po, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Bible is the highest authority. So, yung Biblia po pala, siya yung may pinakang mataas na, kumbaga, sa law natin, di ba? May pinakang mabigat na kaso is yung nakapatay ka or yung nakagawa ka ng krimen sa ibang tao. But then, yung Bible, meron siyang napakataas na authority na kailangan sundin at gawin ng tao. Ngayon naman sa second teaching na tayo, the Bible interprets people and the world. So, yung Bible po pala, para po pala siya sa mga taong nabubuhay at syempre para sa mundo. Hindi naman gagawin yung Biblia para lang sa iba't ibang mga bagay na kumbaga tao ang kailangan sumunod at sundin niya nasa Biblia. Ngayon naman sa third teaching na tayo, the Bible shape our worldview. So, yung Bible po pala na babahagi niya or pinakikita niya sa atin kung ano ang dapat nating matutunan sa Biblia at lalong-lalo na sa labas ng mundo. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, uncover God's truth to hurt and to heal. So, gabayan po pala natin or kailangan nating patunayan sa Diyos na gamitin natin siya sa pamamagitan na katuruan. And syempre, every time na tayo ay nakakaramdaman ng sakit at pagagaling, sa Panginoong Kristo lamang tayong siyang lalapit. Ngayon naman sa second application na tayo, use God's word to interpret people and the world. So, gamitin pala natin yung salita ng Diyos upang sa ganun, may share natin sa iba't ibang mga tao yung kanyang katuruan at hindi lang sa isang tao or sa pamilya natin, kung hindi sa buong mundo. Ngayon naman sa third application na tayo, understand the redemptive history of the Bible. So, inuwain natin yung mga katuruan sa Biblia, lalo-lalo na yung history kung saan galing yung Bible. And ayon yun sa salita ng Panginoon. Dadako na tayo ngayon sa ating last part, which is yung discussion. Why is it important to understand the overview of the Bible? So, para sa akin, importante na kailangan nating maunawaan yung nasa Biblia at pag-aralan dahil nga, kumbaga, sa mga gamit, mayroong manual bago natin sila magamit. Kailangan natin silang basahin. At tayo, syempre bilang tao, paano tayo gagalaw? Kailangan din natin ng manual sa buhay natin. At yung manual na sinasabi na yun ay yung nasa Bible. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating alternative question. First alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na kahit anong mangyari sa buhay natin, kailangan natin yung Diyos. So, ang pangit ng mundo kung walang Diyos dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin kung wala yung Panginoon na tutulong sa buhay natin.
Ngayon naman, sa second naman, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko na kailangan natin intindihin at unawain yung mga nasasaad sa Biblia dahil totoo ang nakasaad doon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.